As a full-time miracle worker, pastor apostolic, we are proud to be a kingdom citizen, member of KOJC. Isa po akong full-time miracle worker since 21 years old po ako dito sa kingdom. Malaki po ang binago ni pastor sa buhay ko. Lalo na po ang pagsisisi sa pagsunod sa dakilang looban ng aking dakilang. Sige po. As a full-time worker po, tinuruan ko kami ng pastor kung paano sumunod po sa absolutely obedience to the Father's perfect will. Ayan, ate, no? Ilang taon ka na ulit ngayon? 32 years old. Ayan, 32. So, matagal-tagal, 11 years ka na dito, no? So, hanggang kailan mo ikaw ay mag-i-stay dito sa KOJC? Hanggang katapusan ng aking buhay po. Oo. I'm committed, dedicated to follow the perfect will of the Almighty Father, His appointed Son, Pastor Flores. Wala na po kung ibang pupuntahan kundi ang sunod sa kalooban ng mga true pastor. Siya po nagbago ng buong buhay ko po. Ate, bakit mo naisip na habang buhay ka na mag-i-stay dito sa KOJC? Lakas lang po, ma'am. Ganun yung volume. Sigaw ka po. Punta kung wala ang kalooban ng aking dakilang Ama. Para sa akin po kasi ito yung bahay ko. Ito yung buhay ko. Dahil kay pastor. Binago ko. Si pastor kung tumulong sa akin paano ma-change yung buhay ko. Noon hanggang ngayon. Hindi ko nakilala si pastor. Ewan ko po ano na ang buhay ko ngayon. Dahil si pastor po, sa lahat nakilala ko na mag-aral, iba talaga si pastor. Alam ko siya talaga pinadala ng dakilang Ama para sa generation namin ngayon. Kasi, so lahat ng dream and revelation ko, pinakita po ng dakilang Ama na siya ang pinadala sa uling araw na ito. Teka muna, ate, paano ka po nabago ng buhay ni Pastor? Kasi dati po, matigas talaga yung ulo ko, sir. Tapos, lagi kong sinusunod yun lang, sarili ko lang. Anong gusto kong gawin, na hindi na pala kalooban ng Ama. Lalo na yung sama-sama sa mga barkada, ganun. True pastor po, tinuruan po kami paano talaga ang kalooban ng dakilang Ama. So, mabarkada ka dati? Opo. Oo. So, ano yung mga barkada mo no? Mas malasinggero din. Mga lasinggero? Umiinom ka ba, ate? Actually po, di naman. Pero usually po, sumasama po ako sa mga barkada ko po. Pero, ganun po. Pero nagiging breadwinner din po ako sa pamilya namin. Pero, pag calling talaga, life and calling mo talaga para sa dakilang Ama, susundin mo talaga ang dakilang Ama. Kasi sabi niya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bukod, ate, doon sa nabago ni Pastor ang iyong buhay, ano pang mga naitulong niya sa iyo or sa mga pamilya mo or sa nakikita mo sa iyong mga kasamahan? Kasi ikay taga Dubai, ano, ngayon? Sige, ate. Actually po, sa family namin, wala naman pong problema kasi lahat ng mga kapatid ko po nasa abroad po. Sila po ang tumutulong sa mga magulang ko. And sa akin po kasi, happy-go-lucky lang po ako talaga since before. Kaya sa never po nagkulang si Pastor sa amin. Sa lahat ng pangangailangan namin, provide po ni Pastor lahat. As a kingdom full-time miracle worker, na-assign po kami sa Dubai. Ang po doon, gawain ng dakilang Ama, pinagpapatuloy po namin. Salamat, Pastor, sa tiwala, sa
Paano napo-provide? Ano-ano yung mga napo-provide sa inyo ni Pastor? Lahat ng pangangailangan namin, needs namin, ganun. Alam naman natin na, example, yung sa namin, pangangailangan namin sa physical, pinoprovide ni Pastor, never po siya nagkulang sa Pagkain, amin. Opo, gano'n. ganun. Oo. Damit. Opo, ganun. Lahat provided po kami ni Pastor. Never po siya nagkulang para sa amin po. Single ba ate? Opo. Praise the Father, proud to be single. Hindi kasi tatanong kung kung sakaling may anak, napo-provide ba. But single pa naman si ate. No? So yung mga viewers natin, kung gusto mong magtanong, ayan, sabi dito, Dubai is watching. Saan kayo matatagpuan dito para maka-join sa inyo? Ayan. So yung mga taga Dubai, paano po maka-join? Kasi alam mo, ate, ang daming nagtatanong sa akin, hindi ko naman sila masagot dahil tayo po ay hindi member ng KOJC, no? So, yung mga OFW natin, talagang kasi nakita nila kung paano ang inyong kumbaba ng buong members, no? So, paki-explain. Actually po, ang panambahan po namin dyan sa Business Village sa Dubai, Dera City Center, near at Metro Station. Day to day at the back po, papuntang Business Village. Doon po yung panambahan namin. At anytime po, available po kami, mga full-time miracle worker. Lahat po may gawain sa Oman, sa Qatar, sa Kuwait, sa Bahrain, at saka sa Africa po, under po saan? Sa Abu Dhabi daw may meron. Meron kasi, din po sa Abu Dhabi. So yung mga delegates from Dubai, nandito ngayon. Opo, andito po. Ay, so walang naiwan doon? Meron din naman May po. naiwan din. Oo. Actually, lang po kami, delegates andito, 10. Saan daw? Ito nagtatanong, saan po sa Dubai? Dera City Center po. Dera City Center. Dera City Center. Business Village. Punta lang sila doon. Opo. Ayan. Kung may mga tanong pa kayo, Ngayon, anniversary nyo, di ba? Kaya kayo, tama ba? Anniversary kaya... Workers camp, actually po, andito po kami para sa workers. Hanggang kailan kayo mag-i-stay dito sa Davao? Father's will po. Ng leader namin po. Nung kayo ay napunta rito at syempre, pagdating nyo rito, anong naramdaman ninyo na pagdating nyo rito, ay nakikita nyo maraming pulis? Actually, sir, masakit po para sa kalooban namin. Kasi 2018, pumunta po kami dito. Free po kami kahit saan kami pumunta. Ngayon, parang limited lang yung area saan kami pwede maglakad. Tapos nakatakip kami. Parang kami yung mga wanted dito sa loob. Parang kayo pa yung sa labas. Mas occupied nila ang area namin kaysa sa amin na taga dito po. Katulad dati na lahat yan mapupuntahan namin, malalakaran namin. Ngayon, hanggang gate na lang kami. Hindi ka ba natatakot na sana hindi ka na lang umuwi ng Pilipinas at kasi delikado sa lugar na ngayon na to, ang daming pulis o nag-stay ka na lang ng Dubai? Para sa akin po, sir, malaking privilege po na makapunta dito, makawitness sa lahat ng kagagawan nila, sir. Di po kami nagsisi kasi pumunta kami dito, at least na-witness namin kung gaano nila ina-oppress ang Kingdom Nation. Di po kami takot sa kanila, mamatay, mabuhay kami, mamanatili kami dito sa loob ng kaharian. We die for the truth. Alam po ng lahat ng Kingdom citizen. Ano naman ang masasabi mo doon sa mga ibang manunood na sabi na lang, bakit hindi na lang isuko si Pastor? Para sa amin kasi, sir, paano namin isusuko si Pastor? Lahat naman ng ginawa nila, sinasabi nila is false accusation. Bawal nga sa amin makipag-boyfriend, sir, kung ano lang, it's not a will of the Father. At saka alam namin ang kalooban ng Ama. Never nangyayari yung mga sinasabi na allegation na yan. Yung Amanda na yan, naging kabatchmate ko po yan. Lahat yan, sinungaling talaga yan. Kahit pagtingin niya, seducing spirit talaga marami sa kanya. Yung ginagawa niyang accusation na yan, di totoo yan lahat. Lahat yan, di totoo yan. Lahat, kahit ano pang sasabihin ninyo, paninira niyo kay Pastor, never yan.
never totoo kahit isang mga words ninyo na ginamit ninyo na words para kay pastor. Kasi si pastor, wala pong makahigit sa love ni pastor para sa amin, lalo na sa mga bata, especially sa Africa, sir. Makikita mo lang yung mga bata, pinapakain ni pastor doon. Walang mga magulang kahit ice cream. Di nila alam na malamig ang ice cream. Di nila alam ang lasa ng spaghetti or ang soft drinks. Kami mismo naka-witness doon kasi inutusan kami ni pastor magpakain ng mga bata doon. Kami mismo maka-witness kung gaano ang love ni pastor para sa mga bata. Ito namang yung Amanda, no? Amanda, yung alias Amanda. Oo, sabi. Kabatch mo siya saan? Sabi mo, kabatch mo siya. Kabatchmate ko siya, sir. 2013. Yung hindi, wag natin pag-usapan yung kaso, no? Yung tungkol lang doon, anong ugali niya? Ganun talaga, sir. Seducing. Marami siyang seducing spirit, sir. Alam mo yung tingin niya sa lahat ng mga lalaki, nakakagusto sa kanya, yung mga ganun ba? Pilingera. Babae na yan. Kerengkeng. So, halimbawa, nakausap ko siya. So, ang tingin niya, Sa kanya, sir, nagkakagusto ako sa kanya. kagaling sa paningin niya, kaganda sa sarili niya.